natin today ay gula. Yes, drama. Yung parang ginagawa niyo ng jowa mo red flag. Pero make it literature. Oh my God! Wow! Ano, tara na. Tara, halika na. Halika na, sama ka na sa akin. Hi guys! Kami na makakasama nyo for today's video! Hi guys! Ako si Emily. Emily na lang for short. Hi, hello! It's your girl, Era. The name Mark Johnson, si Hadabis Precious. Hi! At ako naman ang ate Bea nyo. At ako naman ang harang ng Lireo. Ako, si Ana Marquez. Ano nga ba ang dula? According sa ating mga OG na sina Aristotle, hindi to yung kapitbahay niyo ito yung paggagaya ng buhay. It's basically a life update pero scripted at performative. Kumbaga, for the content ang peg ng ating mga characters. Layunin nitong itanghal. Hindi sa papel lang. Kasi kung sa papel lang, hindi yan dula. Diary yan ni Maripes. Kaya, kailangan natin ng audience, ng stage, at ng emotions na deserve ng Oscar Award. Diba? Parang ang dami ko nang sinabi. Bigay ko na to kay Era. Siya naman yung kausapin nyo. Bye! Hi guys! Today, mag-usapan tayo about dula. Ano nga ba yun? Simple lang. Ito yung mga kwento na hindi lamang binabasa, kundi aktual itong itinatanghal sa entablado. Meron rin itong actors, ilaw, at emosyon na OA pero effective. Saan galing? Ito ay galing sa mga Greek. Ano ba yung mga Greek? Yun yung parang nag-graduate lagi dahil laging nakakita. At nang maipasa ito sa Pilipinas, nag-evolve ito. Nagkaroon ito ng komedya, sarswela, at iba't iba pang dramatic na ginaganap na mas dramatic pa sa pinapanood nating teleserye. Dula is not just entertainment. It shows culture, emotions, and stories na parang buhay mo na napakahaba-haba-haba. Ngayon, may joke ako sa inyo. Bakit hindi nag-aaway-away ang mga tauhan sa isang dula? Bakit? Kasi scripted sila. So ngayon, dahil sa banat ni Era, nawala na tuloy ako ng gana na ituloy ito. Charot! At ngayon, ipapakilala ko naman sa inyo ang mga famous na mga kumpare natin. Eme! Sila yung mga sikat na may akda at ipapakilala ko rin sa inyo ang mga gawa nila. Kaya, tara! Kilala niyo ba si Severino Reyes? Kung hindi pa, makinig kayo sa akin. Dahil mamaya, pag nagka-recitation, ako na naman sisihin nyo, di ba? Siya ay kilala bilang isang ama ng sarswelang Tagalog. Oo, hindi yung ama sa bahay Ang ginamit niyang pangalan sa mga obra niya noon ay Lola Basha. Kaya pala ang daming bata ang natatapos sa mga lola nila noon. Oops! Joke lang! Ang pinakamahal niyang obra ay Walang Sugat. Bakit kaya walang sugat? Ang Walang Sugat ni Severino Reyes ay isang sarswela na nagpapakita ng pagmamahalan ni Tenyong at Julia na nahahadlangan ng mga pangyayaring panlipunan gaya ng pananakop at pang-aapi ng mga dayuhan. Sulat niya ito noong Pebrero 11, 1861. O diba, mas matanda pa sa love life natin? Next ay si Marcelo H. Del Pilar. Familiar ba kayo sa kanya? Kung hindi, huwag kayong mag-alala dahil hindi rin niya kayo kilala. Siya ay isang leader ng kilusang propaganda at dakilang manunulat. Ang pamagat ng kanyang dula ay Kaiigat Kayo noong 1898. Isa itong satirical piece o ang ibig sabihin ay matalino pero savage na pagsusulat. Ang Kaiingat Kayo ni Marcelo H. Del Pilar ay nangangahulugang napakabigat ninyo at tumutukoy ito sa pabigat at mapaniil na kapangyarihan ng mga praile sa mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Ipinapakita sa akda ang matinding pasakit, pang-aabuso at hindi makatarungang pamamahala ng simbahan na nagpapahirap sa buhay ng mga tao.
Hi guys! It's my time to shine! At si Juan Crisostomo Soto, aka Crisot, ang ama ng panitikang Kapampangan at siya din ang nagpauso ng Crisoto, ang Kapampangan version ng Balagtasan. At sobrang galing niya sa paggawa ng tula at drama. Ang kanyang obra maestrang Alang Diyos noong taong 1918 ay isang original na sarswela na mayroong major plot twist. Ito ang kwento ni Enrique, ang poor but pogi na nagpe-frame up sa pagnanakaw ng diamante. At dahil doon, muntikan nang mawala ang jowa niyang si Maria Luz dahil sa kontrabida madrasta. Ang epic ending, lahat ng bida at kontrabida ay lumalabas na may secret connection. Sa tindi ng reveal, lahat ng bida ay napabulastas ng Alang Diyos! Ang moral ng storya, minsan ang problema ay hindi destiny, kundi long-lost relative. At yun na nga guys, natuklasan natin ang mundo ng dula. At napakaganda nito, hindi lamang para sa libangan, kundi upang ipakita ang ating emosyon, ating kwento, at higit sa lahat, ang ating kultura. Kaya naman, bilang Pilipino, naway patuloy nating suportahan ang ating lokal na literatura. Dahil ito ang ating yaman. So ayun, may natutunan na kayo sa aming vlog. Ako muli, si Ana, ang hara ng Lirelyo. Ako naman, si Emily. Emily na lang for short. At ako naman ang ating Bea nyo. Danny Mark Johnson, the freshest! It's your girl, Era. Mula Dito sa CLSU, i-abesalya na yan!